Sa ngalan ni Reverend Father Joel Carriazo, ang punong pastor ng parokya ni San Nicolas del Tolentino, kasama kanyang katuwang si Reverend Father Ray Nicolas at ang Parish Pastoral Council, ay malugod ko kayong lahat kasama ating mga kapatid na sumasabay-bay ng ating pagdiriwang sa pamagitan ng virtual celebration dito sa ating pagdiriwang na dakilang kapistahan ng pagsilang na ating Panginoon. At sa gabiting ito, nais ko ipabot sa inyo ang mapagpalang pagbati. Merry Christmas sa inyong lahat. Itong dakilang kapistahan na ito ay ating pinaghandaan ng apat na linggo, 4 Sundays of Advent. At nilaan natin ang pinakamahalaga yung 9 na araw doon sa simbang gabi o yung Misa de Aguinaldo. At ito'y nagdala sa atin upang ating mapagnilayan at mapagtanto natin kung ano itong ginaganap natin taon-taon. Marahil magandang sundan natin ito ng tanong, ano yung iyong pinakaunang alaala mo sa Pasko? Ano yung una mong pagkakaunawa sa Pasko? O kaya, sa araw na ito, ano yung itinuturing mong pinakamahalaga na Pasko na naganap sa iyong buhay? And then try to look at the details of this memory that you have of what Christmas is all about. Dahil atin ding iugnay ito sa ating paghanda. Nung bare months pa lamang, noong September, marami na tayong nasa isip kung paano mga preparasyon para sa Pasko. Na kahit tayo na sa pandemic, walang makapipigil sa atin. Naroon pa rin, nais natin mapaghandaan. Pero, ang tanong pa rin, ano nga ba yung pinaghahandaan? Bakit nga ba tayo naghahanda para sa Pasko? Ito ba'y pinaghahandaan lang natin dahil makatatanggap na muli tayo ng regalo? Meron na ulit tayong reunion na kahit pandemic, may limitasyon, ginagawa pa rin natin. Pero mahalagang minamahal kong mga kapatid, balikan natin at mapagnilayan itong pinakabuod ng kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. And what might help us will be to go back to this beautiful gospel that pictures to us the birth of our Lord Jesus. And then try to consider some details that can truly picture to us why it has happened. Isinalaysay dito na si Jose kasama si Maria ay kinakailangan magparehistro. Pero doon sa kanyang paglalakbay, ito na yung kanyang kagampan, the day for her to deliver the baby. Inabutan siya na panganganak doon sa bayan. Naganap. They went to different inns. There was no place for them. Try to imagine, ano bang naramdaman ni Jose? Ano bang naramdaman nitong si Maria? Nagle-labor na. Ano yung karamdaman? Anong nangyari? Walang nakatanggap, nandun sa sabsaman. Pero doon, ipinanganak. Pagkasilang binalot. Pagkatapos, ipinatong sa sabsaman. And try to imagine what the manger is all about. Nandiyan yung mga dayami, o ano, yung mga hayop dyan. Nung binalot itong si Jesus, hindi pa nahugasan, malansang amoy, nandoon. Those details. Marahil ang tanong natin, kung ito yung hari, kung ito yung makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao, bakit ganyan? Diyan sa isinilang. Yun din ang tanong ng malingaw-ngaw. Kung ating pagmasdan ng krus, kung tuong makapangyarihan ito, bakit hinayaan niyang siya'y mamatay sa krus? Ba't hindi lang pinatamaan ng kidlat ang lahat? Hindi. Bakit nangyari ito? Nangyari lamang ang mga ito, minamahal ko mga kapatid, dahil sa pag-ibig. It was only that love that made all these things possible. At ito isang panyaya para sa atin, minamahal ko mga kapatid, na tingnan natin, pag-ibig na walang pasubali, na ninais ng Diyos, may pamulat sa atin, na doon sa pagkakatawang tao niya, whatever the circumstances were,
He was born into this world. Hindi niya pinas ko ano pamamaraan. Isinilang sa mundong ito dahil sa pag-ibig. Malinaw ang layunin ng Diyos na doon sa pagsilang sa mundong ito, may pamulat sa atin at maunawaan natin ganito ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. This is what it means to become human, a human person. Na maunawaan natin na sa paglilikha ng Diyos, tayo'y kawangis niya na nangangahulugan. Tulad ng Diyos, marunong tayong magmahal. Tulad ng Diyos, marunong tayong magparaya. Tulad ng Diyos, marunong tayong dumamay, magmalasakit, magmahal, umunawa, magpatawad. Iyan ang ibig sabihin. Iyan ang itinuro ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao upang mulit-muli ating balikan ang ating pamamaraan sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya sundan natin ito, minamahal kong mga kapatid, sa mga simpleng tanong, sa mga Paskong nagdaan, sa ating pagsusumikap na mapangatawanan natin yung ating ipinangako sa Diyos, yung ating panata. Nagkabunga ba ang ito? At anong mga pangako at panata ito? Ito nangingibabaw, panata na mag-asawa sa harap ng altar. Pinanindigan ba ninyo na inyong sinabi, kailanman hindi kita pagtataksilan? Pero alam natin na kahit tayo marupok, mahihina at makasalanan, palaging pinagkakaulaban tayo ng Diyos, ng grasya, ng biyaya, upang tayo'y bumagsak, manindigan na muli tayo. At palaging naroon ating Panginoon na sana matutunan natin ang manatiling lakas upang makaya nating isakatuparan itong kalooban ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig. And if we were to translate that kind of relationship, look at all of our relationships. Ugnayan ng magkakapatid. At nais ko ibahagi ito dahil itong mga nagdaang araw, may lumapit sa akin. Isa sa 3 magkakapatid na nagkaaway-away sila dahil sa pamana. Hindi niya alam kung ano niya gagawin. Ano ba ito? Magkapatid, magkadugo, parehong apelyido. Bakit ganun? Maaari ba nating mag-usap? Tingnan natin ang iba't ibang pamamaraan upang itong mapapasa atin ay bunga na pagninilay, bunga na pagbabahaginan, bunga na pagmamahal ng magkakapatid. Pero ang nangyayari sa mundo ngayon, minamahal ko mga kapatid, na siyang nakalulungkot. Ito'y kapag ang tao ay gusto niyang maging Diyos. Let us look back to the very beginnings of life. Nung ang Diyos nilikha ang tao, nilikha siya, lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Nung nilikha niya ang tao, kawangis niya, marunong magmahal. Pero doon sa kanyang pagsasabuhay nito, there was just one reminder for them. Do not touch the fruit of that tree. Pero doon sa pang-akit ni Satanas, kayo naman ito, okay lang yan. Huwag ka matakot. At ganyan mismo, our very being, our very nature na tayo'y banal, tayo'y anak ng Diyos, ay naroon na. Magaganap lamang ito kung sundin natin ang naaayon sa kanyang plano. Pero pag sumingit na dito, pang-aakit ng mundo, doon nagsisimula ang kaguluhan. Doon nagsisimula ang pagkawatak-watak. At ito ang ninais ng Diyos na mapanumbalik sa atin. Sa kanyang pagkakatawang tao na huwag nating kakalimutan sa paglilikha ng Diyos sa atin, tayo'y kawangis niya, na tayo'y mahal niya, na tayo'y mahalaga sa Kanya, na kahit anong tingin ng tao sa iyo, mahalaga ka pa rin sa Diyos. Huwag na tayong mabahala kapag walang mag-like sa iyo. 100 million ba mag-like sa iyo? Like lang yun. But there's only one who can love you as you are. In spite of everything, that is our Lord. That is Jesus.
And He provides us many occasions to be able to relish the truth that we are important, that He cares for us. And if we only learn to feel what it means to be loved by Jesus unconditionally, then from our hearts will flow gratitude to be able to love as He has loved us. Diyos, nagkatawang tao. Upang sa gayon, anumang oras, asar man tayo naroon, at anumang araw, palaging Pasko. Kapag ikaw ay magmalasakit, Pasko yan. Kapag ikaw ay tumulong, Pasko yan. Kapag ikaw ay dumamay, Pasko. Yan ang Pasko na sana matutunan natin tingnan ang nagaganap sa mundong ating ginagalawan. And I cannot help but recall what happened about 3 or 4 days ago. Yung naging trending na pagpatay doon sa Tarlac. Why is that happening? Wala nang puwang ang Diyos. Alam ba rin yung minamahal kong kapatid, paulit-ulit na binabalikan natin yung sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. What love is all about. That love is patient. That love is understanding. Na naroon yung ating kahinahunan. At kung matutunan natin makinig, kumalma at pakinggan, hahanapin natin ang solusyon, kundi hindi yung hahanapin kung sino susumbatan at sa pagsisisihan. Precisely, my dear brothers and sisters, Christmas is a time for us to savor and to relish what love is all about. The kind of love that the Lord offers us. Pag-ibig tulad ng pag-ibig ng Diyos na humantong sa ganyan sa krus. Hindi katulad ng pag-ibig na bigyan ng mundo. Inaakit ka, but always filled with empty promises. We always find ourselves being frustrated and disappointed and never feeling that insatiable hunger that only the love of God can satisfy. Pasko, December 24, 2020. Any moment, any day, anywhere we may be, that's the time for Christmas, where we allow that mystery of God becoming man, na tayo rin na kanyang nilikha, magiging totoong anak ng Diyos. I would like us to recall at this particular instance, sino sa inyong mga kapatid, o sino sa mga kamag-anak mo, o sino sa makakilala mo, yung magpasangga ngayon, meron ka pa rin tampo at galit. Alam niyo, pag ito laman ng isip mo, marinig mo lang yung pangalan ng taong yun, sira ng araw mo. But we only learn to be mindful that every moment of our life is Jesus calling your attention. I love you. You are important to me. Then it provides us the inspiration. It provides us the courage to continue becoming what Jesus expects of us. His beloved disciple, the son and the daughter of God. Harinawa, minamahal ko mga kapatid, ito ang ating ibahagi sa bawat isa. Kung meron tayong kapatid na palagi mainit ang ulo, time ka lang. Huwag mong harapin ng mainit ang ulo. Tumahimik ka lang. Hindi yung kahinaan, no. But the courage and strength to remain silent and then pray for this person. And then when you see na relax siya, anak, pwede na ba tayo mag-usap? O hindi pa rin, hayaan mo lang muna. But keep whispering in your heart, Lord, use me as your mouthpiece to speak out to my son, to my daughter, to my in-law, to my neighbor, to my boss, to our officials or whatever. Nang sa gayon, palagi ang gusto ng Diyos makarating sa kanila. Which should always be a way of humility to simply acknowledge that we are instruments of the Lord. The Lord became man. And it took humility for God to become one like us in spite of sin. But what His desire is for us to understand and to feel what it means to be loved unconditionally. That is His invitation. Not just for this Christmas, but for every day of our life. We know that with Him, makakayanan natin
na matagunan ng ganitong pagsubok na hinarap ng mundo ngayon. Dahil tayo na ngayon ay nanindigan at pinahawakan itong biyay ng kaloob ng Diyos, then we know that everyone here present are blessings who will always become partners and collaborators in building the kingdom of God, where we find peace, unity, and harmony. Pasalamatan natin ating Panginoon na nakarating tayo din sa December 24, 2020. We don't know what's in store for us, but what we know and what we believe and what we trust is that God loves us.